So good morning mga boss. At samahan nyo ako at punta tayo sa Motorstar at ipalilinis na po natin ang ating panggilid dahil napakarumi na daw siguro nito dahil nararamdaman na natin ang kanyang panginginig. So isa rin pa daw sa sanhi ng panginginig yung pagiging marumi nito. Kaya mga boss, samahan nyo po ako. At syempre, tingnan na rin natin yung bola niya at saka yung belt niya, kung ano man ang pwedeng palitan. So, papalitan na rin natin kasi matagal-tagal na rin itong hindi ko napapalinis. Actually, dapat ako na sana magbubukas kaso mahirap yung mag-DIY tayo na hindi naman natin kabisado talaga ang pagbubukas ng panggilid. Kaya ipalinis na lang natin sa mekaniko. So, ngayon nandito na tayo sa 10th Avenue. At ayan na, malapit na tayo sa ito na nga mismo sa Motorstar sa casa mismo at dito ko na rin kinuha itong motor na to. At konting paghihintay lang, ito na yung dumating na yung natin, mekaniko. At yan, binubuksan na niya. Wag po kayong kukurap dahil tingnan natin kung ano talagang sitwasyon nitong panloob natin, panggilid. Ayan, pero kung mapapansin nyo, dahil 2 taon na siya, so almost so talaga magwa 2 years na kasi 1 year 10 months na to. So i-consider na natin siya ng 1 year at kung mapapansin nyo talagang makinis siya, malinis siya at saka maraming nagsasabi dyan na wala pa raw buwan bago ko kinuha ito sa kasa kasi wala siyang gasgas, walang alikabok. Kaya lang dahil matagal na nga itong hindi nalilinis, titingnan natin yung loob nito kung talagang ayan na, lumandad na, talagang marumi. So grabe niya, dumi niya, no? Iba talaga kapag mayroon kang kumpleto ka ng gamit, lalo na itong impact na sinasabi nila. Pag mayroon ka niyan, napakabilis ng trabaho. So grabe, At yan na nga, tinignan na rin natin yung bola kung talagang may tama. Pero sabi nila okay pa naman daw. Mga magkano yan ang bola na yan? 350. Sige, palitan mo na. So yan, dahil mura lang naman pala talaga, sabi ko palitan na. Kasi dahil nabuksan na rin lang naman, so palitan na natin. Iisa ng trabaho na lang. Kasi ilang sandali lang magpapalit ulit tayo ng bola. Kaya sinamantala na natin. At syempre pina-check ko na rin lahat. Pati yung belt niya, pina-check ko na rin kung may tama o may mga bitak-bitak na. So okay pa naman daw. So ibalik natin. Kaya nga pala yung bola na pinakabit natin yung pa rin 14 grams pa rin. Kasi ayaw ko ng mas malaki o mas magaan. Kasi yung pa rin ang ating bola na gagamitin. O kung mapapansin nyo talaga, grabe ang dumi niyan. Actually, ubang 2 lata dito sa CVT cleaner. Kasi nga, grabe ang dumi. Mga ilang kilometer ba talaga dapat bago maglinis niyan? Kung araw-araw ginagamit to, yung 3 months, sine-check lang muna. Oo. Kasi karamihan yung iba kasi, nung may lagay ng lalang, araw-araw pumabiya, yun, every 3 months yun. Pero kung mga lang, service lang na mga... Service lang naman yan, umagat hapon. Trabaho bahay. So ganun pala mga boss, kung talagang ang motor mo ay hinahataw mo talaga sa maghapon at tumatakbo yan sa maghapon, so every 3 months dapat pala pinalilinis na yung CVT mo. So kung ang motor mo naman ay pasok sa trabaho lang, umaga at hapon, so every 6 months pwede na. Pero kung talagang may budget ka, nasa sa'yo yan kung madalas mong ipalinis. Ayan na, talagang lininis niya na isa-isa yan,
At ang kagandahan pa dito mga boss, dahil talagang malinis to magtrabaho si Melvin dito sa Motorstar, bukod dun sa CVT cleaner na ini-spray niya dyan, hugasan pa niya ng gasolina yan. So dito bumili na tayo ulit ng panibagong CVT cleaner, kasi naubusan talaga, at saka gusto ko talaga malinis lahat, kaya binumbahan niya ulit. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, at nakita nyo naman talagang hinuhugasan niya talaga ng gasolina at binabras niya talaga yung kasulok-sulukan. So kaya satisfied ka talaga dito sa kanya. Meron iba kasi niya na talagang ano lang, pag binuksan okay na. Ito kasi minsan sinabi kasi ni Melvin na ginaganahan daw siya maglinis ng CVT kapag ganito ang itsura ng motor mo, kasi may mga nagpapalinis kasi na sobra na talagang dumi bago magpalinis. Siya nga pala, ito na yung bula na ikakabit natin, at syempre yung grasa na gagamitin din natin, yung high temperature, no, para nang sa ganun kahit na uminit man yan, hindi malulusaw talaga yung grasa na to. So iniisa-isa niya yung lalagyan ng grasa. So panoorin nyo ulit ito mga boss. Linis niya na. Yan, siya nga pala mga boss, yung bola na yan ay may direction talaga yan, yung may palatandaan yan na yung kabila niyan ibang kulay, yung kulay itim ay laging nasa kaliwa, hindi po yan magkasalungat. At kaya sa mga hindi pa nakakaalam kung paano maglagay ng bola, so ngayon nalaman ko dito kay Melvin na talagang may direction yung bawat bola na ilalagay mo dyan, hindi pwedeng balik-baliktad. So ito na nga, siyempre pag sinasalpak niya yan, talagang nilalagyan lahat ng grasa para swabe lahat yan ng ano. Edwin Martillo ka dyan? Meron sir. Pwedeng kunin ko na ha? Sige po. Saan ang drain plug nito? Sa gilid sir. Malapit sa tampon yun. So yan, madali lang naman talaga ang paglilinis ng CVT, ano, kung talagang kumpleto ka lang sa gamit. Kaya lang hindi na natin pinakailaman yan. Huwag na tayo mag-DIY kung talagang hindi naman talaga natin kabisado. Sa unang bukas, siyempre panoorin muna natin pag wala tayong alam. So ayan, may ideya na tayo kung paano natin ulit lilinisin yan sa mga susunod na paglilinis yan. Siguro baka pwede na tayo, pero kailangan natin bumili. O ayan mga idol, nakita ko pa nga sa kabila, medyo yung kabilang mekaniko medyo dumidikit-dikit sa unahan ng motor ko. So napapansin ko, kasi alam mo naman tayo, nag-iingat. Pag nagasgasan na yan, hindi na natin may babalik yan, at ang gagawin lang naman sa atin yan, sorry. So hanggat maaari, hanggat maaga pa, so piprevent na natin yung mga ganon. Okay, let's go na tayo mga idol. Pauwi na tayo. At ito na nga, bago na yung bola niya.
So kung mapapansin nyo, ayan o, wala nang panginginig dun sa manubila. So susubukan na natin habang tayo ay nag-pauwi. Pakikiramdaman natin yung hatak niya, yung lakas niya, yung arangkada niya, tsaka yung takbo niya kung smooth na. So let's go, idol. Oo nga, ang ganda ang kino-kino. So dito masusubukan talaga na natin ng actual itong easy ride kung talagang gaya ng sinabi ko kanina. Pakikiramdaman natin kung ano yung pagbabago doon sa pagpalit ng bola at saka yung paglinis ng CVT. At mararamdaman natin talaga kung ano yung pagbabago nito. Kailangan talaga, sabi ng mekaniko ko kanina, sabi ni Melvin, dapat talaga kung talagang gamitin ang motor mo, umaga at hapon ay tumatakbo sa kalsada, dapat every 3 months napapalinis ka na ng CVT mo. Mula nung hindi naman nakakata to, so 2 years na, ngayon pa lang siya nalinis. Talagang kapalan dito sa kanina. Kaya nga yung dalawang CVT cleaner yun ang ginamit natin kasi hindi kasya yung isa dahil sa kapal ng dumi. So okay lang naman dahil di bali gumastos ka basta satisfied ka naman dun sa mga gumagawa. Si Melvin po talagang okay, malinis magtrabaho at maalaga, maingat dahil alam naman nila yung motor ko talagang alaga ko yan at maingat talaga ako sa gamit. Ang ina nga isang mekaniko na nag-aayos doon, nakita ko medyo dinidikit siya dito sa unahan. Iingat lang ako kasi minsan pag sumagi na yan at nagasgas na, hindi na yan na ibabalik. Gasgas na ang gagawin na lang tayo, sorry, wala na tayo makagawa. Kaya bago pa mangyari dapat magsiyak ka. So nandito tayo na ngayon sa highway monumento. Susubukan natin itong dati ang ano ko lang nito, ang takbo ko lang nito 55, 60. So takot na ako magpabilis kasi may angkas ako. Ngayon ako lang mag-isa. So ika-try natin. So maghahanap tayo ng tempo. Smooth talaga ng takbo. Mga idol, ang ganda. Parang pakiramdam ko yung bagong labas sa kasa. Ay, nakita ko pa yung bola. Yan mga boss, nakita nyo naman kung paano talaga tumakbo si Easy Rides. Talagang napakabilis niya kapag bagong linis ang kanyang CVT. So maraming salamat sa iyong pagsubaybay at kung nagustuhan nyo ang ating review at paki-like and share naman at para marami pang makapanood nito. Maraming salamat po.